Galit. Alam mo ba na ang galit ay isang neutral na emosyon? Meaning it's inherently neither good nor bad. Hindi siya masama at hindi rin siya mabuti kapag una mo siyang naramdaman. Dahil ang emosyon ay disenyo ng Diyos para maging magkakaiba sila sa isa't isa. Bakit? Para magkaroon ng kulay yung buhay natin, para mas ma-express natin ang sarili natin kapag may mga nararamdaman tayo. So kapag nakaramdam ka ng galit, hindi ka pa nagkakasala. Normal lang naman na makaramdam ng galit lalo na sa mga bagay na ikagagalit mo. So kailan ito nagiging kasalanan? Ang sabi nga sa Ephesians 4:26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. So kapag nakaramdam ka daw ng galit, huwag mong hahayaan na magkasala ka. Kailan ka ngayon magkakasala pag nakaramdam ka ng galit? Andun yun sa karugtong, do not let the sun go down on your wrath. Huwag mong hahayaan na manatili yung galit sa puso mo. Isa pang rason kung bakit nagiging pagkakasala ang galit, it's because of how you express it. No? Kapag nilabas mo ang galit mo sa paraan na makakapanakit ka ng tao, masasaktan mo sila in any way, then you're sinning when you're angry. Even in Ecclesiastes, Solomon wrote the book of Ecclesiastes during his old age. Nung matanda na siya, doon niya sinulat yun. At ang sabi sa Ecclesiastes, do not hasten in your spirit to be angry, for anger rests in the bosom of fools. And I will translate it in Kapampangan for my Kapampangan followers. Kagad minimwa, dingmangmang, ilang tatanamwa. And even sa Proverbs, nakasulat doon, a fool vents out all his feelings, but a wise man holds them back. In Kapampangan, agad dang pawalata, dingmangmang, inkarelang mua. O ningin taong biyasa, pipigilan na. So what does the Bible say exactly about anger? Anger is a neutral emotion. Hindi ka pa nagkakasala pag naramdaman mo ito. Pero nagiging pagkakasala ito the way we express it and the way we keep it. You know the danger of keeping anger? Yung galit na matagal. Kapag punong-puno ang isang tao ng galit na matagal, ang mangyayari sa kanya, eventually magiging parang galit na siya sa mundo. Because andun yung bagahe, nagsistay lang dito. Ngayon, ano ang danger nun pag nagtatanim ng galit ang tao sa puso niya? Lahat ng taong nakapaligid sa kanya, even those na nagmamahal ng totoo, malaki ang tendency, malaki ang posibilidad na masasaktan niya ang mga ito, even unintentionally. Para kang ticking time bomb, pag punong-puno ka ng galit, kung sino yung malapit sa iyo, sigurado masasaktan mo, kahit di mo sinasadya. That's one danger of it. And the second danger is makokonsume ka nito. Makokonsume niya ang pagkatao mo. Makokonsume niya yung kung paano mo makita ang mga bagay-bagay. There will come a time that you will see something good as an offense. Why do I know this? Because galing ako dyan. Dati punong-puno ako ng galit. Lahat ng mabubuting pinapakita ng mga tao sa akin noon, lalo na yung mga malalapit sa akin, tinitake ko sila as something differently. Akala ko sila yung may mali. Hindi pala. Ako pala. May mali pala sa puso ko, kaya pala ganun. I always take offense. I always see good things as threat, kahit hindi naman pala. So that's the danger of keeping grudge or anger sa puso natin. And paano yun malulusaw? Actually, you really need to surrender it to God. Yun lang ang solusyon na nahanap ko at wala nang iba. Sinurrender ko yung galit ko, pinalusaw ko sa Panginoong Jesus. Kapag sinurrender mo kay Lord, even yung mga galit mo, pag kinuha niya yan, magiging magaan ka. Kaya nga, di ba, yung mga taong punong-puno ng galit, ang bigat nilang kasama. So, ayun lang. I hope this inspired you or gave you light sa mga bagay-bagay. If you like my content, please hit follow or subscribe. Ako po si El Takashi. Maraming salamat po. God bless.